Naku po mga kapatid, Amerika hinihingi na daw si Kibuloy mga tol, no? Yan ang isa sa kanyang mga kinakatakot ng mga panahon na yon, kaya siya nagtago mga tol at napakatagal at napakaraming mga pangyayari bago siya natagpuan o sumuko mga tol. At dito naman ngayon sa Senado ay nagkaharap no si Kibuloy at ang umano'y biktima ng kanyang mga pang-aabuso o ng pang-aabuso, no? Angel of death mga kapatid, imbento lang daw. Yan ang ating mga panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaction video mula rito sa UNTV. Samahan ninyo ako mga kapatid, panoorin natin tong balitang to at huwag mong kalimutan mag-comment din sa ibaba, paki-like ang ating video at syempre huwag mo ring kalimutan mag-subscribe. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Wala pang natatanggap na formal extradition request ng Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos kaugnay kay Apollo Kibuloy. So wala pa silang natatanggap na request, no, ng US para sa extradition na yung pagpapadala kay Apollo Kibuloy sa Amerika. Dahil may mga kinakaharap din na kaso si Apollo Kibuloy doon mga tol, no, hindi lang dito sa Pilipinas. Sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na nakaantabay sila sakaling may dumating ng petisyon kaugnay nito. If we do receive a formal request, we will, the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. If we are satisfied with the request, we will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. No, ito yung isa sa mga dahilan mga tol kung bakit nagtago si Kibuloy no sa ilalim ng lupa sa bunker niya. Dahil nga ang sinasabi niya pag nahuli siya, ibibigay siya ni PBBM no sa Amerika. Pero ang sabi naman ng DFA, wala pa daw silang natatanggap na formal request no mula sa Amerika. Dahil nga kaugnay yan mga tol ng mga kasong kinakaharap din ni Kibuloy sa Amerika, di ba? Syempre kung may kaso siya doon, normal, nalilitisin din siya doon, no? Samantala, wala pa rin lumalapit sa kanilang mga Foreign Service post na nagpapakilalang biktima ni Kibuloy para humingi ng tulong. Tiniyak naman ng kalihim na handa silang magbigay ng assistance sa sinumang mangangailangan nito. Alright mga kapatid, dito sa ibang balita naman. Eto, mula pa rin to sa UNTV. No, nagkaharap na daw si Kibuloy at umano'y biktima ng pang-aabuso sa Senado, mga tol, no? Panoorin natin. Bukod sa paglutang ng ilang biktima umano ni Kibuloy, ano pa ang nasiwalat sa pagdinig kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya, Asher? Monica, lumabas din sa pagdinig ng Senado na umaabot sa nasa 200 yung mga kababaihan na nabiktima umano ng ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Bata yan sa tala ng Philippine National Police. Grabe, napakarami nun. 68 sa mga yan ay natukoy na ng pulisya. At ayon sa PNP ay patuloy pa rin yung ilang mga pang-aabuso, partikular na yung human trafficking na sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy. Ngunit umaasa sila na pababa na rin ang bilang na ito lalo pat nabuksan na ang kaso at investigasyon kaugnay nito. Sleeping beside a man I believe to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity. Sexual abuse, torture at ibang krimen umano ni Apollo Kibuloy isinalaysay ng ilang biktima. Uy! For a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Matapos ang 3 dekadang So itong nagsasalitang to, Teresita Valdeweza, biktima umano ng sexual abuse ni Kibuloy. Nanahimik, isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdeweza ang naranasang sexual na pang-aabuso sa kanya ni Apollo Kibuloy. Simula umano 1993, makailang ulit siyang nakaranas ng sexual abuse mula sa religious leader. Ibinunyag din ni Valdeweza ang mga pang-aabuso sa iba pang mga miyembro ng KOJC, kabilang na mga menor de edad. Pero ito mga tol, just to be fair, no, para maging patas lang tayo sa pagbibigay natin ng reaksyon, na hindi lang 1, 2, 3, napakarami ang pwedeng tumistigo, magbigay ng salaysay.
pero hindi yan nangangahulugan mga tol na ang akusado is makasalanan na talaga, 'di ba? Dahil maraming pwedeng gumawa ng peking salaysay, peking mga pahayag mga tol. Kasi kailangan talaga mga tol ng bukod doon sa pahayag mo, kailangan mo rin ng matibay na ebidensya. 'Di ba? So hangga't hindi siya nahahatulan mga tol o hangga't hindi napapatunayan, ang nasasakdal ay mananatiling inosente. Alright mga tol, para malinaw sa ating lahat. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na-aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na nai-report. Dahil baka hindi paniwalaan at baka makapag-fasting pa dahil may kasalanan na itinago, kaya napahintulutang nangyari. Lahat may kota, di ba? At nang nais na niyang kumala sa grupo at napansin ang kanyang pag-iwas, pinarusahan umano siya. October 15, 1998, I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting it ran for me was beyond my imagination. Pero alam niyo mga tol, yung mga ganitong kaso, dapat hindi sa Senado dinidinig to eh. Sa korte dapat dinidinig to mga tol eh, di ba? Sa korte, yung mga ganyan, sexual abuse, torture, mga ganyang krimen. Sa korte yan. It took me 7 months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayong in Kalinan, Davao City. Ikinulong rin anya siya ng ilang buwan sa madilim na kwarto na may matigas na kama at hindi siya binibigyan man lang ng kumot kahit humihingi siya. Hanggang dumating ang pagkakataon na makaalis siya ng walang paalam noong 1999. Inihayag naman ng isang babaeng Ukrainian na buti buhay pa siya no? 'Di ba? Sa lawak sa yaman ni Apollo Kibuloy at sa lawak ng kanyang sa lawak ng kanyang kapangyarihan mga tol, 'di ba? Buti nandiyan siya. Mukha namang maayos ang itsura niya, mga tol, 'di ba? Hindi sa sinasabi nating nagsisinungaling siya, mga tol, kasi wala naman tayo kinakampihan sa kanila. Nililinaw lang natin, mga tol, na just to be fair, para sa patas lang mga tol, hindi lahat ng uupo dyan at magbibigay ng testimonya pwede mo na agad pang hawakan, di ba? Kasi marami ng pagkakataon na nangyari sa nakaraan para siraan lang, para akusahan lang, di ba? Posibleng totoo, posibleng hindi. Ganon din yun, no? Kaya nga, ang tinitimbang dyan mga tol, bukod dun sa pahayag, yung ebidensya, di ba? Ebidensya tinitimbang. Ng walang paalam noong 1999. O, biruin mo, 1999 pa siya umalis ng walang paalam. Diba? Inihayag naman ng isang babaeng Ukrainian national ang umunoy tinatawag na pastoral ministry kung saan may mga babaeng inaabuso din ni Kibuloy. So he will say that because nobody can deny that there is a pastoral ministry. So eto, Ukrainian mga tol, no? Yulia Tardova ba? Imported to mga tol. Ministry, even Mr. Kibuloy himself, and everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there, and everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that we all live separate from any others under the same roof. Our rooms are next to him, so he have free access to every room, to each room. Ilan pang testigo sa pang-aabuso ni Kibuloy ang humarap sa Senado, ngunit lahat ng alegasyon na ito ay tinanggi ng KOJC leader. Wala po. Siyempre, alam nga nang aminin niya, di ba? Talaga nang number one, tatanggi talaga. Katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum. Yun. Sa korte. Diba? Korte. Diba? Korte. Actually, nagsasayang lang sila rito ng pera ng bayan eh. Diba? Kasi mga senador, di naman mga judge yang mga yan, diba? Iimbestigahan nila, ganyan. O tapos, diba? Dapat talaga sa korte. Ating lupa, tulad ng kinakarap namin. Doon na lang nila bantayan, diba? Ayun.
Maging ang umano'y Angels of Death ay pinabulaanan ni Kibuloy. Hindi ko po, imbento po nila yan eh. Ngunit pinatotohanan naman ito ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Director Brigadier General Nicholas Torre III. Isang chart ang ipinakita na mga kinatawan ng PNP kung paano ang mekanismo ng Angels of Death. Pastor Apollo Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term Angels of Death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOGC. Thus, the Angels of Death was established in 1990. Ayon pa sa pulisya, si Kibuloy mismo ang pumipili ng mga magiging miyembro ng Angels of Death na may background sa military at security training. Isa umano itong secretive group na loyal kay Kibuloy na kayang magpataw ng physical at psychological na pananakit. Monica, kanina ay nag-adjourn na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagdinig nito o investigasyon kay Apollo Kibuloy. So ito investigasyon naman, no? Investigasyon naman to. Ibig sabihin, ito na yung huling pagdinig ng Senado sa religious leader at magsasagawa na sila ng committee report para sa o kaugnay sa panukalang batas o maaaring pag-aamyenda sa batas. Okay, so last na pala to mga tol, no? Last na. No, pero sabi nga ni Kibuloy, malaya ang kanyang mga mga nagsasampa ng reklamo sa kanya na magsampa daw ng reklamo sa tamang forum, which is nga sa korte, mga tol. At doon siya sasagot at doon siya makikipaglaban, no? Doon kasi batayan ng ebidensya. Pero tatandaan natin mga tol, no, hindi naman porket nasa korte na magiging maayos din ang lahat, di ba? So, alam niyo na kung anong ibig ko sabihin. Pero tayo naman dito, patas, wala tayong pinapanigan sa kanila, no? Bawat isa sa kanila posibleng nagsasabi ng totoo at posible din namang nagsisinungaling. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.